Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang araw po sa bawat isa. ETWC o Expose Those Who Contradict. Isa na naman pong pagtalakay ang ating pong matutunghayan ngayon, araw na ito, hinggil po dito sa paksa, bakit hindi pwedeng hanapin ang pangalan ng sugo sa Biblia? Hindi po ito akin, ito po yung nakita lang din natin dito po sa Facebook. Subalit, tingnan po natin yung sinasabi niya, hinggil po dyan sa bagay na yan. Ito ay aral ng INC. Yan. Tingnan nga po natin, pakinggan po natin yung kanyang sasabihin. Bakit hindi pwedeng hanapin ang pangalan ng sugo sa Biblia? Ayon sa mga pahayag ng opisyal na magasin ng Iglesia ni Cristo, Pasugo, malinaw na hindi kinakailangang hanapin ang pangalan ng sugo sa Biblia. Narito ang kanilang mga sinasabi. Una, Pasugo Mayo 1966. Hindi mo kailangang hanapin ang pangalan ng sugo sa Biblia sapagkat ito ay hindi nakasulat doon. Ikalawa, Pasugo, Disyembre 1966. Ang pangalan ng sugo ay hindi dapat hanapin sa mga aklat ng Biblia sapagkat ito ay hindi ibinunyag doon. Pangatlo, Pasugo, Agosto 1973. Ang paghahanap ng pangalan ng sugo ay isang kamangmangan sapagkat ito ay hindi ang mahalaga kundi ang mga aral at mga gawa ng sugo. Pang-apat, Pasugo, Pebrero 1980. Hindi kinakailangan na hanapin ang pangalan ng sugo sapagkat ang mga aral at mga gawa ng sugo ang mahalaga. Mula rito. So, putulin ko yung kanyang sinabi. At lumalabas dun sa kanyang pagsasalita, ibinunyag niya, nilantad niya ang aral ng Iglesia ni Cristo. Di umano, kung babalikan natin yung sabi dito, ayan. Pangalan ng sugo ay isang kamangmangan. Yun daw kung paghahanap ng pangalan ng sugo, isang kamangmangan sapagkat ito ay hindi mahalaga kundi ang mga aral at mga gawa ng sugo. Ganun po ba talaga sinasabi ng banal na kasulatan? O meron lamang silang itinatago na malalantad kung usisain natin kung anong pangalan ng sugo? Kung titingnan natin sa banal na kasulatan, ang aral kasi ng kasulatan ay mababasa. So, kung salitang mababasa, anong isang halimbawa na nagsugo si Abay Hawa ng sugo na merong pangalan? Tatandaan natin hindi kamangmangan na hanapin natin kung sino sapagkat meron dahilan para hanapin. May pagkikilanlan. Ayan. Dito sa Malakias 3:1 lumang tipan ito, narito aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayaan, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So meron ditong sugo na isinusugo. At yung sugo na ito, base dito kay Propeta Malakias, siya yung maghahanda ng daan sa harap ko. Sino yung ko? Si Abay Hawa ito, yung harap ko. Ayan. So, sino ang kinatuparan nito na merong pangalan? Kasi hindi tayo po pwede na manghula kung ang gagamitin natin ay ang banal na kasulatan, hindi pwede yung hula. Dapat meron talaga na tiyak. Tiyak. Kasi pagka hindi tiyak, maaaring tama ang Iglesia ni Cristo na hindi na kailangan yung pangalan. Kasi
hindi daw ang wika mababasa. Doon ho, isang kasinungalingan yon. Kasi merong isinusugo talaga na binigyan ng pangalan para huwag madaya ang maraming tao. Ano? Ayan, para klaro, ano? At dito sa Malakias 4:5 ay may nakalagay dyan, narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. So may banggit na pangalan, ano, na di umano ay susuguin sa inyo si Elias. So may pangalan na, no? May pangalan na para huwag maligaw ang mga tao. Kasi may dadating sugo. Siyempre may pagkikilanlan. Di ba? Hindi po pwede yung meron kang isinugo tapos wala palang pagkikilanlan. Ayan. So dito ho, sabi niya, sino ba yung kinatuparan nung Malakias 3:1? Yan. Dito sa isang talata sa Lucas 1:76. Oo. At ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng kataas-taasan sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan. So, klaro, ano ho? Yung Malakias 3:1 base doon sa Lucas 1:76 ay sino itong sanggol na ito? Na tatawagin kang propeta ng kataas-taasan sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan. Tama ho yung nakalagay sa Malakias 3:1, ha? Tama, di ba? Ngayon, sabi niya ho dito, sa Lucas 7:26 hanggang 28, ang sabi ganito, tatapat ano ang linabas ninyo upang makita? Isa bagang propeta? Oo, sinabi ko sa inyo at higit pa sa isang propeta, ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. 28. Sinasabi ko sa inyo sa mga ipinanganak na mga babae, walang dakila kaysa kay Juan. Gayunmay ang lalong maliit sa kaharian ng Diyos, lalong dakila kaysa kanya. So ang tinutukoy ho pala, yung sugo na maghahanda ng daan sa harap ko ay walang iba kundi si Juan. Ano? Ngayon, ano pa ba ang katunayan? So, yung aking binasa kanina sa Lucas 1:76 at saka yung Lucas 7:26 hanggang 28 ay si Lucas ang sumulat. At doon naman sa Marcos, merong ganitong banggit. 1 hanggang 2. 3. Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan at ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Kay Marcos ito. Ngayon, ano ang naging hula dito? Kung sinabi dito sa Marcos, doon sa Isaias 43 hanggang 5, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Ilan na ho itong nagpapatotoo dito sa ating paksa, ano ho? Una si Mateo, doon sa 11:10 hanggang 11. Ano? And then, pagsabit nung kay Marcos, 1:2 hanggang 3. Tama ho ba? Na sinangayunan ho yan doon sa Isaias 43. Ano ho? Pagdating dito sa Lucas 7:26 hanggang 28, pinarol dito kung sino yon. Siya'y si Juan. Ano ho? Maliwanag ko yan. Ngayon, ang sabi niya, sino yung magpapatotoo pa? Sabi dito sa Juan,
1:6-7. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Maliwanag na binabanggit yung pangalan ni Juan. Di ba? Kasi sabi doon sa ating paksa, hindi raw. Bakit hindi pwedeng hanapin? Ayan. Bakit daw hindi pwedeng hanapin? Bakit hindi pwedeng hanapin ang pangalan ng sugo? Ha? Nakuha niyo ba yon? Bakit? Naturalmente, meron silang itinatago. Ayan na. Tatandaan natin. Ano sabi ho dito sa kanilang pasugo, Mayo 1966? Hindi mo kailangang hanapin ang pangalan ng sugo sa Biblia sapagkat ito'y hindi nakasulat doon. Yung bang pangalan ni Juan hindi nakasulat? Nakasulat. O paano ngayon? Yung aral ng Iglesia ni Cristo na hindi daw nakasulat doon. Hindi mo kailangang hanapin ang pangalan ng sugo sa Biblia sapagkat ito ay hindi nakasulat doon. So mali, Mali ang INC doon sa kanilang aral. Ano pa ang sinasabi dito doon sa kanilang pasugo? Disyembre 1966, ang pangalan ng sugo ay hindi dapat hanapin sa mga aklat ng Biblia sapagkat ito ay hindi ibinunyag doon. Hindi ba kailangan hanapin? Kailangan. Oo, kailangan. Isa pa, pasugo, Agosto 1973, ang paghahanap ng pangalan ng sugo ay isang kamangmangan sapagkat ito'y hindi ang mahalaga kundi ang mga aral at mga gawa ng sugo. Tama ba sila? Hindi. Mali. So, maliwanag po dito sa ating pagbasa na si Juan ang tinutukoy. Si Juan ang tinutukoy diyan sa Malakias 3:1. Ngayon, sabi niya dito sa Mateo 11:13-14, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. At kung ibig niyong tanggapin, siya'y si Elias na paririto. Ayun. Paliwanag pala yung sinasabi doon sa Malakias 4:5. Narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Anong katuparan? Mateo 11:13-14. At kung ibig niyong tanggapin, ay siya'y si Elias na paririto. Sino ito? Si Juan Bautista. O muli po, maraming pong salamat. Nawa po ay nagbigay ito ng karunungan, kaalaman sa lahat ng aabuti ng pangaral na ito. Maliwanag po kailangang malaman ang pangalan ng sugo para huwag tayong mailigaw ni naman. Muli, maraming salamat. Isang magandang araw po sa ating lahat.